Ito yung mga ini-invite sa mga coffee. Lahat ng mga Facebook friends nila, pak, message. Tara kape tayo. Akala ng mga tao kung nagkakape, libre na ako yung pala. Insurance sa pag-uusapan sa Starbucks or what. Shoutout sa inyo. For them, they think scam lang ang insurance. Nagiging scam siya kasi, sorry to say po, pero marami talagang ganong ahente na para lang makabenta, i-guaranteed na yung kliyente. Alam mo yung mga OFW, kailangan nila to. Especially sila. Breadwinners yung mga yan eh. Correct. Sila yung inaasahan talaga ng pamilya. So that's 120 times 5. Magkano yun? Nag-compute ako dito po yung example na to. Most Filipinos, wala silang ganito. Marami sa kanila nasasayangan. Hindi mo sila masisisi dahil minsan nga wala na nga savings. Kunwari, 2,000 per month. Ang laking bagay ng 2,000 na itatabi nila. Pangkakain na lang namin to survive for a day. Alam ko yung hirap before, na bawat piso, hindi ko pwedeng gastusin. Nadadaanan ko lang yung Starbucks before. Sabi ko, one day, makakainom din ako ng kape dyan. Puro rejection. Normal ang rejection sa trabaho namin. If hindi mo kaya i-handle ang rejection, hindi ka pwede sa industriya na to. So, alis. May mga politika din ba sa inyo? Ay, nako, ang dami. Ay, ako na politika ako. Kulay pula. Ay! Marami ba naman pula? Kayo na pumahala dyan. For more, di For ba? more details, both paglalaki. Oh my God, mga katsa, ito na pala yung podcast Bumble Tinder era. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome sa isa na namang bonggang episode ng Think Talk Tea. And I'm your host, Corinne Kim. Today's topic is actually very sabi kong important. Lahat naman ng topics natin important, pero particularly for this topic, palagay ko kailangan talaga itong mapanood ng maraming Pilipino dahil ito ay isang topic na talaga namang napapanahon at kailangan talaga nating matutunan because we're gonna be talking about financial literacy, financial management, mga ganyang mga eklavo, at nasamahan tayo ngayon talaga, it's an honor to have her on the show. Let us all welcome financial consultant Gina Creado. Hello! Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay. Momshi. Momshi. Hello mga ka-TTT. Mga ka-TTT. Grabe, parang it's a privilege din also and an honor to be here sa Think Talk Tea. Wow. Nakakaba pala dito, in fairness. Baka sabihin nila, ganyan pala magsalita ang mga financial consultants. O ikaw lang yan. Ako lang to. Parang ma-expect nyo ng ganito na to. So, Pero marami kayong matututunan. sure ako. Mukha ka lang ng The Dog Show. Pero yung kwento mo, yung usap mo, totoo yan. Oo, walang halong joke. Talagang totoo to. 100%. Yes. Very raw, unfiltered. Wow! Ano to? Chismis ba? Bakit, Gina, parang medyo magaling ka magsalita? Ano bang background mo? Actually, kasi I'm a financial consultant ngayon. So, I've been in the industry for over 10 years being a financial consultant. But before that, I've been in the media industry. Akalain nyo yun, di ba? I've been in the media industry as news correspondent, di ba? Sa isang radio station na located sa Makati City. So, wag na pangalanan. Oh, wait. Wait, radio ba or TV? Radio. Radio siya. Pero kasi ngayon, may TV na siya eh. Anong araw radio lang? Correct. Sa Makati. So pangalanan ko ba? Huwag na pangalanan. Huwag na, yes. Okay na. 2 years ako doon. Oh. Pero for some reasons, kailangan natin umalis kasi religion matters. Ay, tsaka alam ko, pangarap mo kasi talaga maging DJ. Correct. Kasi
way back in college, Mhm. I'm a broadcast arts major in University of Makati. So talagang broadcasting. And pinakapangarap ko, frustrated DJ talaga ako eh. So gusto ko yung magandang gabi sa inyong mga ganon, magandang umaga, ganon. So, mga ganong atake lang. Pero yun nga, nag-audition ako for all radio stations ata dito sa Metro Manila. For Correct. all? Oo, meron pa akong in-audition na nakalaban ko si Jaiho. Si DJ DJ shout out. Jaiho, shout out kay DJ Jaiho. So, MOR 101.9. Correct. Nakasama ko si DJ Chacha. Parang tawag doon, I don't know, parang test siya for 1 month. Magkaano kayo, this jockey. So, kasama ko si DJ Chacha, yan. Ay, sumalang ka talaga. Correct. And my code name is DJ Gina Lambingera. Hindi ko alam ba't lambingero naisip ko. Malambing ba ako? Yan. So, kasi mag-isip ka ng sarili mo. Parang moniker, kumbaga sa PBB, di ba? Oo. So, ganun. So, DJ Gina Lambingera. And then, hindi ako pinalat. So, ang dami na napili. Up to 8 contestants. Hanggang nga doon sa parang Newport Center ba yun? Doon kami pinili. Si DJ Jaiho yung napili. Correct. Ay, And then from then on, na-frustrate na ako. Parang, baka hindi ito yung will ni Lord na mag-DJ ako. So, baka may iba siyang plano. So, after yun, mag-media ako with 2 years news correspondent and hindi na naman pinalad because of some religious matter. Parang kailangan kang mag-join ng religion nila. Eh, syempre, against sa religion ko. Pag against sa loob mo, lumaban ka, umalis ka. 'Di ba? Ganon. So, kung ngayon may nararamdaman kayong paglabag sa loob nyo, tingin nyo hindi kayo para sa kumpanya na yan or what, umalis kayo. Ito yung sign, mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Ito ni sign mo pag napanood mo to. Ayun, so umalis ako. And then doon ako napunta sa financial, kumbaga sales industry. So, being a financial consultant. So, color red pa yung ano nun. Basta other companies. Kasi parang I've been in different companies naman on financial insurance. No? Yes, Technically, yes. on life insurance. Actually, ngayon hindi natin sasabihin kung saan ka nagtatrabaho Correct. at kung ano yung mga produktong binibenta nyo. Kasi hindi Correct. naman tayo nandito para i-promote ang Oo, ano mo. walang promotion. Nandito tayo para talagang, kumbaga, Give away. pangkalahatan ng financial management, wealth management, insurance thingies, Correct. ano to, general to. So, Correct. kahit saan po yung mga gusto nyong, magsasabi na ako. Kasi to be fair, before, client ko talaga, ang dami kong insurance na My kliyente. God. Wow, winner. Ganun naman ako. Wow. Hindi, nakakatawa lang kasi Parang konti na tubusok, nakakapatay. kliyente ko, I remember si AXA. Okay, the blue one. No? Yes. Naging kliyente ko din si BPI. Correct. AIA. Correct. Pero Actually, meron before may BPI meron- PhilAm yan. Pareho. Oh, I see. BPI PhilAm and BPI AIA. Correct. Manulife. Yeah, the green one. Oo. Para kami mga university, di ba? ganun ba Iba-ibang kayo? color. May green archers. So kaya very, Mga very familiar ako with the industry. Mhm. Kumbaga kasi kami yung gumagawa ng mga videos nila. Wow. So, Tsaka- parang aware ka talaga. Oo, tsaka kami nag-shoot ng mga MDRT, Ayan na. Million Yung Dollar Round Table. Naging ganun tayo ha. Oo, For over oo. 10 years naman. I'm a $1 million round table since 2020 hanggang 2023. Yes. MDRT tayo. Mamaya sabihin natin kung ano yung Million Ay, Dollar ma'am, Round meaning Table. nun. Yes, yes. So, talaga naman shoutout sa mga kliyente namin dyan before Correct. for trusting us in making your marketing, Progress. marketing videos. Videos, Yes. So, going back, ang mga tao, pag narinig yung word na insurance, Ay, parang medyo sila, hindi ko sure kung kinakabahan. Allergic. Yes, Allergic yes. talaga. Parang hindi masasabi ko. Pakipaliwanag mo kung bakit. Like, kunwari, I have clients. Pag parang, offer lang kita. Uy, may ganito ako. Actually, may mga ganyan pa nga, di ba? Parang sa mga ahente. Offeran yung mga friends nila. Mga KKK, kaibigan, kamag-anak. Yun kasi muna eh. Tapos, magkakape kasi yun nga, insurance yung i-offer. Na-allergic sila kasi feeling ko, marami yung napasok na trauma because of mga hindi nagtutugma yung, kunwari, yung insurance. May kasama na kasing investment ngayon. May tinatawag na VUL. So, it's variable unit link insurance. Combination siya ng insurance at investment. So, ang ganda technically. 2-in-1 benefits. But most of our clients, parang yung mga tao, ang daming, kasi una muna yung parang cap,
education plan. Kung Yung naalala araw. nyo, May cup ako nung araw. nalugi yun. Oo. So, Tas, parang dun pa lang, hindi nabalik yung mga binayad ng mga tao. Kaya parang nagsara. Isang traumatic experience yun. Siyempre kumalat, word of mouth, 'di ba? And then, yung mga hindi pag-e-explain ng mga ahente ng maayos. Actually, yun yung problema eh. Parang for me, dapat kasi yung mga ganitong intangible na product, kasi it's hard-earned money ng mga ng mga tao, dapat talaga, kasi hindi siya katulad nung, kunwari, offeran kitang credit card or let's say bahay, real estate. Kita mo na eh. Pag binayaran mo, kita mo na yung produkto, 'di ba? Ito kasi wala pa. Ang binibenta namin, ang binibenta sa'yo tiwala. Tiwala na pagkatiwalaan mo ko. So, words lang. So, dapat, pag nag-explain tayo sa kliyente, talagang kung ano yung nasa contract. Ba? Kung nasa policy. Kasi kapag hindi, let's say, kunwari yung may investment na part sa VUL, projection, may papapakita doon Mhm. projection invest. After 10 years, ito siya. Baka yung iba gina-guaranteed, may mga gano'n. Kasi may mga naging experience ako na hindi ako, pero ako yung mag-e-explain kasi nalugi daw sila dahil may ahente daw na nag-explain sa kanya na naka-notebook pa yung kliyente. Parang sabi, Mm. after 5 years, 500,000 ang makukuha ko. Pero ito, 200,000 lang, for example. So, Mm. ni-notebook niya yung sinulat, yung sinabi ng ahente. Ngayon, hindi Mm. nangyari yun. Kasi there's no guaranteed sa investment. Yeah. Whatever pinapakita sa atin, it's projection. Mm. No? So, kumbaga, long term kasi siya. Kung ito yung tipong short term ka lang, hindi talaga maiintindihan, hindi pa talaga kikita yung investment. Baka doon napapasok, lugi. So, technically, bakit pa ako mag-aaksaya ng pera, 'di ba? Mm. Mag-insurance. So, minsan kaya natutrauma sila or nagkakaroon sila allergicness because yun sa pagpapaliwanag din ng mga ahente. Tsaka feeling ko most Filipinos 'no, I suppose most Filipinos don't have this kind of Correct. insurance. Siyempre 'pag nagkatrabaho ka meron kang PhilHealth, Oh, yeah, yung yan, parang ano na, automatic oo, dine-deduct oo, sa'yo iba ng naman yon. kumpanya sa Kumbaga ano, oo, benefits. benefits naman yon. Pero most Filipinos, hindi sila yung tipong wala silang ganito. Correct. Kasi I think marami sa kanila nasasayangan. Mhm. And I cannot, hindi mo sila masisisi dahil minsan nga wala It's a na nga savings. third world country tayo Oo, eh. eh. Kumbaga, ako din, hindi ko rin masisisi iba na, kunwari 2,000 per month. Ang laking bagay ng 2,000 na itatabi nila tapos ikain ko na lang. Parang gano'n, True. 'di ba? Pangkakain na lang namin to survive for a day. Yeah. Actually, yun yung nakakalungkot na part din. Kasi sa ibang bansa, like sa US or other countries na mga first world, syempre, priority yung life insurance. You don't get a driver's license if you don't have life insurance. Mm. You don't have you can't get any kind of mga parang cards if you don't have life insurance. Doon una talaga yung life insurance. Kasi importante talaga siya para Mm. maintindihan ng lahat that life insurance is a tool, no? Para siya yung magagamit natin pang protekta sa mga uncertainties sa buhay. Correct, correct, correct. Yun. Ito coming from other people Correct. Yeah. for them, they think scam lang ang insurance. Yeah, scam. Yun nga, as I mentioned din, nagiging scam siya kasi baka dahil hindi natutupad kung let's say kung kung ano yung pinakita sa kanila or let's say may mga kunwari monthly niya, eto lang 2K biglang after a year tumataas. Tapos yung iba pa na Oo. para lang makabenta yung ibang sorry to say po or sa mga ibang ahente pero marami talagang ganong ahente ng life insurance di sa Pilipinas na para lang makabenta iga-guaranteed na yung kliyente. Kumbaga, hindi what do I mean by that? Hindi na nade-discuss kung ano talaga yung importance nung life insurance itself. Kumbaga, naka-focus na sila sa, ay, hindi, kunin mo to kasi ganito ang kikitain mo after ganyan dahil nga sa may investment. So, feeling ko, kaya parang ang daming nai-scam, kumbaga, hindi natutupad yung mga, kung ano yung nasa kontrata talaga, or yung mga diniscuss sa kanila. Kaya nasa pagpapaliwanag talaga. And that's the first step for me, para maiwasan yung ganong misrepresentation kung tawagin namin yan. Misrep. So, dahil nandito ka na lang din, ipaliwanag mo sa amin. Ano nga ba ang Correct. insurance at Correct. paano ito nagwo-work out? From the basic, like talagang, lalo na ang dami kasi nating mga kababayan, shout out sa mga Kababayan. OFWs, mga migrants and Ayan, everything. correct. Di ko sure kung may mga insurance sila sa Pilipinas. Siguro where they're living, meron. But sa Pilipinas, baka Mhm. wala sila. Ano ba talaga ang konsepto ng insurance and how does it work?
Actually, iba-iba ang insurance. Merong life insurance, may Mhm. health insurance, may insurance para sa bahay like mortgage, may insurance para sa kotse, 'di ba, car insurance. Mm. Pero yung let's say yung pinaka-basic na talagang kailangan natin kasi sabi ko nga, kung ang kotse nai-insured mo or yung property mo nai-insure mo, bakit yung buhay mo hindi mo ma-insured? So, pinaka-important for me is to have a life insurance. So, yung life insurance, as I mentioned, isa siyang tool, no? So, isa siyang way para maprotektahan yung pamilya mo sa anumang gastusin kapag uncertainty na yung mangyari. Worst comes to worst is death. Which Mm. is, in reality, lahat tayo pupunta doon, 'di ba? Yes, yes. Ano yung mga uncertainties muna sa buhay na para maprotektahan ng life insurance, na Mm. nagagawa ng life insurance? Tinatawag ko siyang SAD, actually. Mm. So, sick, 'di ba? Sickness, ayan, and then accident, Mm. and then death and disability. So, it's sad, Mm. no? So, yung mga yon, sickness, accident, death, and disability, pag nangyari yan sa atin at wala kang life insurance, ano na lang mangyayari sa atin? Kumbaga, especially sa pamilya mo, especially shout out to mga breadwinners like me, mga breadwinners, importante na meron kayong life insurance. Why? Halimbawa, ikaw ang pinaka-sources ng pamilya. So, kung mapipilay talaga ang buong pamilya kung ikaw mismo magkasakit. Halimbawa na lang sickness, unahin natin yun. So, pag nagkasakit ka, hindi ka makakapasok sa work, right? Yeah. And then yung gastusin sa hospital, saan ka kukuha nun? Unless may savings ka na talagang naipong malaki. And usually, kasi ngayon, madam, ang cause of sickness natin, 1 million and up, kapag tumama sa atin yung critical illness na tinatawag, 'no. Kung sickness mo like mga lagnat gano'n, kaya pa Mm. yan ng gamot-gamot, 'di ba? Mhm. Pero kapag yung matitinding sakit na yung tumama sa'yo, saan ka kukuha nun? It's either eto yung mangyayari, mangungutang tayo or let's say manghihiram sa mga kamag-anak natin or let's Mhm. say worst comes to worst, yun nga maglo-loan, mangungutang. Ang Mm. hirap, ang sakit sa ulo kung saan tayo Mm. kukuha ng pera. So Mm. that's the important of life insurance. Especially din sa mga death. Maraming mga tao na takot pag-usapan 'to. Yes, Talagang please. halos lahat kasi sabi nila, "Ano ba yan pag-uusapan, buhay pa ako, ano papatayin mo na ako." Hindi kita pinapatay, ma'am o sir, Mm. Ito ay dun din naman tayo pupunta. Kumbaga Yes. kanya-kanyang timeline line. Halimbawa, siyempre dumating sa point na mamatay ka, number one, ang daming problema na papasok diyan. Halimbawa, ang breadwinner na naman, sabi mo breadwinner, ako na naman ang tama. Ako na naman Bakit ang parang kasalanan parang ko? kasalanan mo breadwinner. Halimbawa lang, kasi ito yung totoo, ang breadwinner, ma worst comes to worst, ma-taken out of the picture or dead. Mm. 'Pag kinuha siya, paano yung umaasa sa kanya? Mm. Halimbawa, wala siyang life insurance, pilay. Una sa lahat 'pag namatay tayo, gagastos tayo, Oo nga. From burial, 'di ba, funeraria, hanggang saan ka paglalagakan, and hindi na natatapos dun yung gastos. Mhm. Kasi kung ikaw ang breadwinner, mai-stop na yung cash flow, income ng pamilya, kasi nawala ka na, So, wala ka man lang naiwang legacy for them, 'di ba? Kung at least kung nag-secure ka kahit ngayon pa lang as early as na kung breadwinner ka, nagtatabi ka na, in the future something uncertainty happen, worst comes to worst is death, may maiiwan kang legacy kasi may guaranteed coverage ang life insurance, Mababa diyan 1 million, 'di ba? Ang laking tulong nun para sa maiiwan mong pamilya na magtuloy-tuloy pa rin yung cash flow or income nila. Mm. May panggamit sila, alam mo yun, kahit wala ka na, Mm. hindi ka nasakit sa ulo or problema. Siyempre mamaya ano ka na lang, 'di ba, soul, wala ka na magagawa, nakikita mo lang mga pamilya mo sumasakit ang ulo nila, saan ako hanapin? Hindi, eto kuwento, may experience. Actually, meron akong coworker Mm. before. Coworker ko siya, so financial consultant din siya, and we are shocked na siya mismo wala palang mismo life insurance. 'Di ba? Eto na nangyari, mahilig siyang mag-yosi. So, namatay siya, lung cancer. About lungs. Ang problema, ang pamilya kumakatok sa amin ng fundraising. Gawa daw kami gano'n kasi hindi nila mailabas yung bangkay. 1.5 million ang kailangang funding because na-hospital siya do'n for 1 month, because of the Ah. lungs. So, malaki na yung bill. Ngayon namatay. So, ngayon hindi malalabas ang bangkay hangga't di yun na nababayaran. Oo.
So, 'di ba, ang tagal pa niyang nailabas, siyempre magfo-funding pa ng 1.5 million. Imagine kung meron siyang naitabing life insurance, kung may 1 million coverage siya, for example, ang laking tulong nun. 500,000 na lang iisipin ng pamilya. Gano'n siya in reality talaga na problema kapag wala ka nun. Oh, 'Di 'di ba? ba? Ang bigat naman. Oo nga. 17 minutes pa lang tayo nag-uusap dito. Ang Talaga bigat. namang ang Mabigat dami. 'to, pero papagaanin natin. Oo, hindi pero I mean, real It's talk to eh. real talk 'to, ha. Real talk to eh. Correct. 'Di ba? Ngayon kung baka naisip niyo, "Hindi ko kailangan 'yan kasi healthy ako, okey naman ako, buhay Yun nga ako." yung point ng insurance, 'di ba? Hindi naman for now. Correct. It's for the future, for you Yes. to be ready. Yun yung hinahanda natin, eh. Recently nga kasama ko si The Poor Traveler, si Yosh, and we were talking about the travel insurance, ganyan-ganyan. Correct. And May then, mga ganyang insurance din yes, for yes. We'll travel. talk about that later, the different kinds of Mm. insurance. But he mentioned, and nabasa ko rin to na parang, for a normal person, we are one sickness or illness away from bankruptcy. Correct. Yan yung sinasabi ko din na parang lagi sa mga client ko. Isang example is, kunwari lang, yung one sickness away na yan. Halimbawa, yung top 3 critical illnesses that we had in the Philippines is the cancer, stroke, and heart attack. Oh. Yan. Unahin natin si heart attack. Normally, ang treatment cost niyan is 1 million if you have that. And mostly, 63% of the Filipino died on heart attack. Ah, really? Yeah, based on World Health Organization. So, dito pa lang yan sa Philippines, Filipinos na namamatay. And treatment cost is 1M. Kung wala kang 1M now na savings, if you have a heart attack, if I ask you, tamaan ka nito, gaano ka ka-prepare? 'Di ba? Saan ka kukuha? Kung may savings ka na 1M, di good, pero yun na yun, uubusin niya yung savings mo to pay for the True. treatment cost. True. Pangalawa, the deadliest is the cancer. Cancer, a treatment cost nito, that's the most expensive, 5.5 million minimum and above. 'Di ba? And mostly cancer, 75% of the Filipinos got cancer. Bakit? Woo! 'Di ba? 75%? Yes. From on ang nagkaka-cancer. Iba-iba kasi yan, 'di ba? May stage 1, stage 2, up to stage 4. Lahat naman tayo may cancer cells, mga kapatid, mga ka-TikTok tea. Kapag yan na-activate, huwag niyo i-activate. Para hindi ma-activate, huwag kayong ma-stress sa buhay. True. True. Ano true, lang kayo, true, kalma-kalma true, lang kayo. true, true, Kumbaga, live your best life, I work-life really believe that balance. stress is the biggest trigger Correct. of Uy, critical totoo illness. yan. Not just like stress sa work, like emotional. May kaaway ka, meron kang galit ka sa mga Correct. pamilya Di ka mo, magulang mo. makatulog, Ang dami mo, diba? wala kang ginagawa, lamyarda ka, pero may galit ka sa Ay, puso. nako. Pak. Mamamatay ka na next. Hindi naman. Magkakaroon ka Pero muna ng madahil- critical mal- illness. oo, Hindi, lahat ng claims ko, I have many experience na claims about health. May mga stage 4 lung cancer. Diyos ko, ang dami. Ang dami na, thyroid cancer. pag-usapan natin yan, Gina, sa pagbabalik. Kasi nga, parang meron kang life, meron kang Health. health, may travel, may nagpapa-insure ng puwet, nagpapa-insure ng Properties, legs, property. mortgage. Yeah. Diba? Grabe yung legs tsaka puwet yung... Grabe yung puwet. Oh, parang diba si J-Lo? Nagpa-insure ng totoo puwet nung naman. araw. Grabe, di ba? Oh, so pagbabalik po natin, alamin po natin ano yung mga different kinds of insurance and how you can avail. How you can avail? So pagbabalik po natin, TikTok tea. Alright, guys. Nandito na naman po tayo sa ating alugbati portion joke. Sa ating mga shout-out portion. So, hello to our viewers from all over the world. Simulan natin kay Annalyn Cerquina from Singapore. Marie Oblifias from Philadelphia, USA. Marinela Fabregas mula sa Manitoba, Canada. With a Toba, Manitoba, Canada. Rosalina Toledo from Qatar. And Raymond De Leon from Jeddah, Saudi Arabia. Woo! So, kung gusto niyo pong mabate, guys, alam niyo na yung gagawin. Leave your full name and location down below. Pwede rin po kayo mag-super thanks, I mean, mag-donate. Pwede rin naman po. Mas bonggang shout-out kapag ganon. And later on, we will be saying hi to more of our viewers. So, please keep on watching. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Okay,
naisip ko lang, bago ko pala, kasi syempre financial consultant ka, hindi ka lang naman Yes. nagbebenta ng Oo insurance, di ba? naman, correct. Pati yung, kasi nga, I know that because meron kaming mga parang wealth Clients before. management na Correct. yun yung, hindi naman talaga insurance yung produkto Mhm, nila, it's mhm. more parang kung marami Investment. kang pera, sila yung nagmamanage ng pera mo. Tama Correct. ba ako? Ano yung Yes. mga differences niyan? Actually, iba-iba siya, no? So, it's not life insurance per se lang. So, meron din, yun nga, wealth clients kasi na tinatawag o yung mga high net. Oh, Alam mo high yun? net, yes, yes. Kumbaga, sa bank, ang total relationship balance nila is 5 million pataas, di ba? Para masabing wealth ka. Kasi may mga category siya. So, let's say, for example, mga gold clients, ito naman yung mga 500,000 to 1 million yung total relationship balance sa account ng bangko. Yung mga ganun lang, kung i-kategory So, kaya may wealth or preferred clients na kung tawagin. So, sila, ang approach naman ng ano nila is product. Let's say, for example, may mga more on investment focus sila. Like, may Yes. mga one-time investment na, let's say, million ang placement, which is it gives quarterly payout for them, yung mga ganun. May mga ganung kind of investment. May mga UITF Oh, din. anong UITF? Actually, siya more on the bank, bank sides na product. So, investment trust siya. So, na fund. So, technically, let's say, kung ano man yung banko mo, lahat yan may UITF, no? And more on your bank, mostly investment lang talaga siya focus yung UITF. And then, may mga long-term and short-term approach. Like, time deposits, very short-term, di ba? Parang mga conservative. Kumari, 6 months ko lang lalagay yung 500,000 ko, Gina, no? Time deposit. Pero yung rate, mababa, di ba? 3.6%. So, kunyari yung 500,000 mo, mala-mala, on average, magkano kikitain mo doon? Mga 3.6% lang yung rate. So, Sa 500,000 na kano yun? 500,000, like mga kunwari 6 months lang yon, 'di ba? So, 15 mil? mga ganun lang. Ang Hindi. baba lang talaga. Oh. Correct. So, for me, pwede namang yung mga ganun if you diversify. Ako kasi as financial consultant, lagi ko ina-advise sa mga clients, especially sa mga pa-retire na, mga may retirement funds, wag niyong ilagay sa one basket yung investment nyo. Diversify nyo to other basket. Like, meron kang for short term, like mga time deposit, para safe lang, para kukunin mo every time you want. May long term, gaya ng insurance na may investment. And then, meron din, marami, 'di ba? So, marami kang pwedeng paglagyan. Marami kang options, no? Ano ang feeling mong for you mas mahalaga? Savings, Mhm. insurance, or investment? Okay. So, for me, may tinatawag kasi tayong hierarchy of financial needs. No? Okay. Hierarchy siya. So, for me, sa first hierarchy of financial needs, pinakauna dun yung health insurance or life insurance, no? So, Hindi, yung andun na ba tayo? Kasi ang tanong ko lang naman, savings, insurance, or investment? ayan, kasi papasok siya doon eh. Kunwari, for example, yung life insurance, no? So, sa life insurance, papasok dun yung health. Diba? So, for me, kung wala ka pang any parang plano dun sa fund mo, unahin mo yung life insurance. Especially the health. Kasi, again, we're one sickness away para maubos lahat ng whatever meron kang savings or retirement na pine-prepare mo. Ubos talaga yan sa bank. Let's say for sa bank or whatever investment instrument mo, ubos yan. Na-experience namin yun ng pandemic. Mostly our clients, nag-close ang mga bank accounts nila. Nag-withdraw lahat ng investment savings just to pay for hospital bills. Because that time, COVID, nagko-cause siya ng comorbidity na sakit. So, with that, parang milyon ang ginagastos. Talagang lagas, no? Hindi nila na priority kasi din yung life insurance, 'di ba? Yung health insurance. Let's say yung debt. Ang daming debt ng COVID. Ang dami kong claims for that time, for debt, and then lahat yun coming from the bank accounts nila. Savings na meron silang pinundar. Mga properties nila na benta nila. Kasi, pambayad nga doon, di ba? For the hospital. So, for me, that's the first priority ko, life insurance. So, insurance muna bago savings? Correct. Oh. For me. For ano lang naman, as financial consultant advice. That makes sense though. Yes. Kasi, whatever savings that you have now, experience-wise nga with my clients, no, ubos talaga
when hindi Mm. na prioritize yung life insurance. So, parang more or less, it's Life, savings, yun. insurance, savings, and then Mm. investments. Correct. So, pag yung investment mo, yung talaga may wealth, O ano yun ka na, na, oo. nagpapalami ka na eh, Oo, di ba? totoo, Pwede totoo naman ang naman. investment mo, hindi lang naman regarding sa kaperahan. Properties naman, di ba? May mga Mm. investment na gano'n, lupa-lupa, di ba? So, Mm. saka na yun kapag may sigurado ka ng financial security on yourself, True. which is True. the life insurance. True. Now, let's talk about the different kinds of insurance na parang Correct, pwedeng ma-avail ng madami. ating mga katsaa, Correct, di ba? Yung Nung mga sinasabi mo nga yan, parang naisip ko, shit, alam mo yung mga OFW, kailangan nila to. Syempre, especially sila, OFWs. Kasi Ako, breadwinners yung mga yan eh. correct. Sila yung inaasahan talaga ng pamilya. Hindi lang yung, di ba? Hindi lang yung karton-karton na pinapapadala nila para Oo, mga yeah. pauwi pa sa lubong eh. Aside sa excited sila magbukas ng mga ganun. Yeah. But sila talaga yung inaasahan, di Yeah. ba? Kung mawala sila, pilay talaga. So for the Sobra. OFWs, I suggest or recommend to have a life insurance first. May mga tinatawag, madam, na term insurance. Term meaning purely life lang. Wala tong investment. Yeah. As in, guaranteed protection ibibigay sa'yo. Tapos malalaking coverage pa yon, especially kapag bata ka. So, mura pa. Kasi life lang naman siya. Hindi naman siya health, hindi rin naman siya investment. Para lang pag namatay, as in talagang pag-death, saka mapapakinabangan ng pamilya kung sino yung Yeah. beneficiary mo. Yeah. So, yun yung parang unahin ng mga OFWs. Marami mga ganyang products that you can go to. Kahit saan Oo, kayo may piliin term nyo. insurance ka lang. And just Meron bang 500. life and health? Parang maganda yun. Meron Maganda din yun. ganon, Maganda no? yan. So, for me, for mga starters, OFWs, have a term insurance. Marami yan, may mga 500 pesos na laban na. Oh. Yes, per month. So, or 33 pesos a day, may mga ganon na may life insurance covered ka na. Tapos 5 million na yung coverage. May mga ganon. Hindi na masama. So, hindi na masama, 'di ba? Mas mahal pa yung pinang-load mo or ano mo, O Shopee mo. pinang-scatter. O e-commerce mo, 'di ba? So, Oo. at least pagtabi ka lang noon, 'di ba? 500 a month, hindi na masama, term insurance. And then kapag nakaluwag-luwag, pwede ka na magdagdag. Ayun na yung may health na. Kasi may life and may health. Combination na meron din nun, madam, no? So actually maganda yung life and health combination kasi Ganda it's yun. 2-in-1 benefit na eh. May health insurance nga, madam, na nagpo-provide ng cash benefits. Ang maganda kasi with health insurance compared to HMO, though it's incomparable, HMO is a card, right? Oo. It can provide yung mga confinement, Outpatient, yan, yung mabulot ng ngipin. correct, laboratories. Oo. Yan yung hindi nagagawa ng health insurance. But Yes. health insurance, ang nagagawa niyan, they give cash na malaki ang coverage. 150 normally si HMO. Malaki na yun Oh. Si health insurance, 1 million minimum. Okay. So, kunwari, nagkaroon ng critical illness. Kunwari, covered ng 42 major illnesses. Isa doon is cancer. Bibigyan si client ng 1 million. Yan yung gagamitin ni client to pay for hospital bills. Not only that, pwede niya maging income replacement yun. Let's say, di ba, hindi siya nakapasok sa work, hindi siya masasahuran, at least may cash ako. And may pambili din ako ng maintenance, ng medicines, 'di ba? Mga outpatient na gastos, 'di ba? Yung mga parang panggastos ng mga gamot. Yes. Gagastos ka rin kasi kapag nagkakasakit ka, not only on the hospital itself, yung mga pang-maintenance mo, let's say on that illness, 'di ba? At least may pera ka. May ganun. May ganung health insurance and may kasama na siyang life insurance. Na kapag, for example, may ganun akong client na experience, she got a thyroid cancer, 'di ba? Naging malala. Inoperahan siya. Binigyan siya ng 1.5 million kasi yun yung coverage niya, na cash. And then, nagamit niya few months after she died. Oh. Okay, so nabigyan din siya ng life insurance kasi combination yung Oh, kinuha niya. wow. So the family, the beneficiary na nakalista doon, nabigyan din ng cash, which is the 1 million also. So, di ba, nagamit niya yon ng pampagamot niya that time na nagkasakit siya. Nagkaroon din ng cash flow income yung pamilyang naiwan niya. So, Malaking ang bagay. gandang benepisyo niya. Malaking bagay. Correct. Pag kayo nasabi mo dun sa term insurance, pwedeng may mga 33 per day, Oo. 500 per Maraming- month, ganyan. Excuse me, Sa maraming- health, mala, ano yung mga pwedeng mga excuse me. mga minimum nila ganyan? Minimum is, let's say, mga 1.5 or 2,000. A month? Oo. Sige, uminom ka muna dyan, Gina. Inamaan ako ng health.
Anyway, yon. So, may mga 1,500, A 2,000. month. May health insurance ka na yan. Na ang coverage is 1 million, ganon. Hindi na masama. Correct, di na masama, Hindi, di tsaka ba? kailangan niya talaga yan. Lalo na talaga sa, please lang yung mga kababayan natin na kayo yung breadwinner. Breadwinners, OFWs, yan. Magtabi talaga kayo for that. Correct, correct. Kasi siya, alam ko iisipin nila pang tuition fee, pang ganyan-ganyan. Oo, Pero mahal. isipin Hindi nyo siya rin. prioritize talaga eh. Sa dami Kailangan ng gastos. Oo. Pero, mas magastos po kasi kapag Yun nga. dumating yung time ng uncertainty. Mm. Sobra. Experience-wise na yan. Ano pa yung mga pwede nilang i-insure? So we have the life, we have the health. Meron din tayong tinatawag na, yun nga, yung VUL. So, it's a variable unit link, insurance na may investment. Yun naman kasi, dalawa yung proposition ng VUL. Pwede siyang pang-retirement. Kumbaga yung investment doon is for your planning for your retirement. Kasi pag nag-60 ka, kung ano yung retirement age mo, 55, 60, normally yun naman 65, meron ka investment na makukuha. Na if you withdraw, adi may retirement na ako. May isa din siyang proposition, si VUL. Pwede rin siyang gamitin for education fund for mga bata. Yes. Kumbaga, hindi ito malayo to sa cap, no? Kasi ito, insurance ay may investment. Naka-invest siya sa iba't ibang companies, which is may local, meron ding international. No? Mamimili ka na lang. Which is ako, for me, international funds yung okay. Not to be pessimistic, but medyo mababa ang market natin with the Philippines. So, local. Kumbaga, di pa ganun tayo doon. So, kaya ako, I suggest to my clients, na ngayon, yung mga clients ko, more on international funds sila. Like mga under iShares, BlackRock. Medyo jargon na yung term, no? But yung mga kumpanya na international like Tesla, Microsoft, Okay, yes, Coca-Cola, mga ganyan. Kumbaga doon naka-invest yung pera. Correct. Kasi mas malaking rate. Pero do Kitaan. you recommend? Kasi medyo controversial tong VUL na to. Do you recommend people to get VUL? Ako, hindi siya at first, kung yun yung wala pa kayong any insurance, as yun yung unahin nyo, I don't recommend VUL yung unahin nyo. Sabi ko nga, I recommend is life na may health insurance or life insurance lang muna or term or health insurance, no? Kung makakahanap kayo ng may life and health, which is meron naman, yun yung unahin nyo. And then, saka na lang yung for retirement na VUL. Kasi, why? Because, you can put that kind of savings, for me in reality naman, on other investment instruments na pwede pa. Like, kung ano yung mas mapapabilis. Very long term kasi si VUL. Hindi mo ma-appreciate ang investment value ni VUL kung after 2 years, gusto mo na mag-withdraw. Yes. Di talo ka talaga. Kaya Yes, yung iba parang hindi siguro na napapaliwanag sa kanila, very long-term ang approach nito. Parang Like 10 years no? onwards. I think I did. I think I got Doon mo siya VUL. ma-appreciate. Kasi nga saan ba siya? Para saan ba siya? Yung proposition na kailangan maintindihan ng kliyente. We call it financial planning when we do to our clients. Kung tatanungin mo siya, para ka KYC, know your customer. Yes. So, aside from the profile niya, tatanungin mo siya, ano yung goal mo, ma'am or sir? Gusto mo ba for retirement or ganito? You will give options, no? So, ano yung suitable for the them. need ng client. Hindi yung para makabenta lang tayo. That's what I advise for all the agents out there. 'Di ba? Sabi mo sila, Gina. Para naman hindi na sila ma-scam, 'di ba? Para hindi sila ma-allergic about insurance. Yes. Kasi kung alam lang natin kung paano natin ilatag sa kanila, kung ano ba yung need nila, at kung ano yung need nila, yun talaga ibibigay natin. Kung hindi, 'di ba? For example, may mga ganito, hindi may a-avail. Ang dami niyang pera, 'di ba? Saan ko 'to ilalagay? Ino-offer ng health. Ang dami na nga niyang pera. Kumbaga, meron siyang pera na Pang-health. pang-health. Kumbaga, hindi yun yung hindi yun yung product na need niya. Kumbaga, hindi mo siya pwede offer ng health insurance, 'di ba? May financial planning na tinatawag. Meron naman ito lang yung pera, pero offeran mo ng may insurance, may investment. Breadwinner, OFW, 'di ba? So, wala pa siyang any protection. So, i-align mo talaga kung ano yung kailangan ng tao. So, Right. Speaking of that, kailan ba feeling mo ang tamang panahon para magka-insurance? That was a good question. Actually, Thank you very much. Thank you for that wonderful question. Kasi ang dami nagtatanong yan. I do financial talk kasi to mga different companies. Iba pala tong Gina Credo Correct. nito eh. I've talked to dito company, Globe already. Marami na to give financial advice. And that's the question ng mga employees or mga nakikinig sa akin pag nag-financial talk. Ano bang age dapat? Ako pag tinatanong,
actually as young as 20s mo. Kunwari nag-start ka sa work, shout out sa mga fresh grad Yes, dyan, 30 di ba? once more. Kasi bakit? Number one, mas mura ang premium Yeah. ng insurance. Kasi mas bata ka, mas low risk ka. Mm. The higher the age, eventually, the higher ang risk mo sa life. Yeah. So, mas mahal ang premium. Parang sabi ko nga sa mga kliyente, kapag bata ka, 20s ka, para kang concert ticket ang pagkuha ng life insurance. Oh, concert ticket! Naisingit ba? Kasi, concert ticket, una, kapag bata ka, 20s, subok na may spot ka, chill ka lang, and mura. Kumbaga, makasecure ka kagad. Kasi kapag mga matanda ka na, mahal na, tapos yung risk ng health mo. Kasi kapag may health problems ka na, 'di ba, nagkaroon ka ng mga declarations, health ganyan, ide-declare mo yun, Oo. mas mahal na yung premium mo doon, baka ma-reject ka pa. Hindi ka makasecure ng slot, ng seat, kumbaga, 'di ba? So, Ah. mas bata, mas mura. So, yun, as 20s, Okay, early okay. 20s. So, yung mga fresh grads, ang recommendation mo, life and health din. Correct. Kahit hindi sila breadwinner. Oo, actually, ito nga natutuwa ako. Paano yung Lately, tuwa? okay. Parang, lately, ang mga Gen Zs, yan na yung pinag-uusapan. Oh, yeah. Parang natutuwa kasi parang sa millennial things, so wag niyo na lang Huwag po. niyo akong idadamay sa pagka-millennial Gen mo, Alpha. ah. Wow. Anyway, mga millennials. So, alam niyo na yun kung ano yung millennial stage. Parang dati, hindi naman to priority. Di ba, hindi na pinag-usapan. Parang sa atin, mahalagang piso. Di ba? Parang piso mahalaga na kinikita natin. Ngayon ang mga Jess, pag-gulat ako pag may mga kliyente ako, paramihan na sila ng mga savings, investment. Hoy, kumuha ka na yan kasi ako meron akong dalawa, may health na ako, may ganito na ako. Actually, maganda, may property na ako. So, kaya meron ako life. Ay, natutuwa lang ako na ganun yung norm mga Gen Z. Shout Pero out sa I mga think it's very hindi na specific to. Kasi nga di ba, yung mga Gen Z sila nga yung tipong mas feeling ko ay mas parang For me lang, baka kasi mga 20s sila parang sabi ko, natutuwa ako na ganun. Kasi sabi ko nga, best time is 20s, diba? yeah. You're young, prime, Yes, era, yes. ganon. Pero kung medyo eto, okay, syempre, yung mga nanonood natin, paano yun? Hindi na ako 30s na ako, 20s. 40s. It's not too late to have a life insurance. Madedenay ba sila? Di naman. So, una, expect mo na medyo pricey yung premium. Halimbawa, compare ko na lang ang 22-year-old na fresh grad. Normally, yan na fresh grad eh. Kukuha siyang life insurance ngayon, nasa 1,000, 1,500 pa lang yan. Aman. Oo. Pero kung ano, ako, mga 30s, 5K na ako. Aman. Oo, minimum. So, ang laki ng Pag difference. 40s, mga magkano Mga na? 8 to 10K na yan. Aman. Diba? Ang laki. So, 120K per year. Correct. Mala-mala. And then, in 5 years mo babayaran. Oo, in 5 years. So, diba? 120 May times 5 years 5, so kasi 700. payment terms sa mga life insurance eh. May 5, may 10. Mahaba na yung 10. Actually, merong whole life, pero I don't recommend whole life talaga. Meaning na naman. whole life, you're paying until you're able. Hindi, pero Diba, for parang example, ganun. question. Kunyari, 40 sila. 40. Ang Mhm. 10K a month sila. To be Correct. paid, Ganun na. to be For paid, 5 years. to be paid in 5 years. So, that's 120 times 5. Magkano yun? 240? Yes. 480? Mga Actually, sabihin mong broadcast major ako, pero hindi ako nagmamath. 480. So, Basta mga ganon. May table naman kasi kami, di ba? mga 600,000. Nag-compute ako dito po, example na to. Nagme-mental math na nga ako. 600,000 nga for 5 years. 600, correct. Pero, Galing mo doon. of course. Hello, mental Wow. math. Pero sa 600,000, magkano nun? Makukuha ko pag Depende nakineme. yan eh. Kung ang kinuha niya, kunwari, health insurance, minimum coverage, 1 million. O di Diba? 400,000 Parang lang yung ganon. Mga ano. up to 3 times claim, meron namang depende rin. Depende kasi sa age mo. Depende rin yung sa age mo yung premium, pati yung coverage. Ko-compute din naman natin yan. So, basta ang 30s, 40s, mga ganyan, pwede pa naman. Actually, ang pinaka maximum sa mga ganyan, life insurance, 60, 65. Nakakakuha pa rin sila? May mga 60 naman. Kasi meron naman na ang insurance coverage hanggang age 100 eh. Sabagay, Tapos that hanggang makes age sense. 75 sa health. So 60, hanggang 60 yung borderline mo. That makes sense. Pero ang mahal na nun, expect mo na talaga. Yes. May anong mangyayari pag kunyari yung isang sa next part ng sasagutin. Anong possible na mangyari pag isang pamilya wala sa inyo at all na insurance, right? I Ayun mean, I'm lang. sure there's a lot of families like that. Marami.
ano yung, based on your experience, ano yung mga possible na mangyari? And also, Mhm. paano nga naman yung mga hindi maka-afford? I mean, gusto Correct. naman talaga nila. Kaya lang talaga hindi maka-afford. Saan sila pupulutin? Correct. So, magbabalik po yan ng Think Talk Tea. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Okay, Yes. so based on your experience, magkwento ka, like meron ka naman may Yes. na parang, paano talaga kung wala talagang sa Correct. bahay? Kumbaga sa pamilya, wala Oo, silang life oo. insurance. Actually, may experience ako na ganyan. Oh, Meron akong client, parang meron akong nakausap. oo. Nakakalungkot nga kasi parang ang nangyari is, for example, gustong ino-offer namin sa kanya yung, kasi parang need niya, no, Hmm. itong client na to, and itong life insurance na health. And after a while, Hmm. sa family kasi nila, when we know the customer, wala silang life insurance At talaga at all. Okay. After a while, few months after, nagkaroon siya ng lung cancer. Ooh. Then, nag-text siya sa'kin. Oh. So, sabi niya, "Miss Gina, pwede pa ba akong mag-avail nung ino-offer mo na life and health insurance?" Ako naman, at some point, parang nag-reply ako, parang sabi ko, "Sir, as much as I want to help you, actually, hindi ka na pwede, no? Ah, Sa lahat na insurance industry, number one, stage 3 na yung cancer mo, okay, na okay. lung cancer mo. So, technically, lahat ng insurance industry, hindi na siya tatanggapin. Okay, okay. Kumbaga, kasi meron na siya, matindi na yung critical illness niya. Parang sinadya mo na to Oo, get yeah, a yeah, yeah. health and life insurance. So, sabi ko na lang, parang as much as I want to help you po, yun, hindi na kita matutulungan. Parang ako, nag-guilty pa ako sa sarili ko. Parang sabi ko, sana pala mas finokus or Pinush mo? pinush ko si sir sa Mm. kanya. And then yun nga, eventually, 'di ba? After parang na-message ko siya, after a year, the family, the account holder din ng account no ni sir, kasi parang ano siya, client ng bank. Mm. Pumunta sa amin, and then yun nga, binalita sa akin. Ito medyo nakakaiyak na part, Oh, no? Kasi sir got taken away. okay, okay. Passed away already. And sabi niya, baka daw merong, ano paano makukuha yung benefits dun sa bank account kasi ang daming process niyan eh. Mm. Mga documents eh. If you freeze, 'di ba? Pero yun nga, nung narinig ko yun, na-shock ako. Kasi parang sabi ko, shit, hindi ko na nga siya natulungan. Parang mas na-guilty pa ako sa sarili ko as financial consultant na wala man lang ako nagawa. Kasi ngayon, lumalapit yung pamilya kung ano bang pwedeng makukuha ang benefits kung meron ba siyang mga ganito. Yun. So, sabi ko, Ah. kaya parang mas lalo ko na-motivate na bawat tao sa Pilipinas, dapat meron talaga nito. Kung pwede ko lang kausapin, isa-isa na, Sabi mo isa-isa ngayon. bawat isa sa inyo. Dapat meron kayo talaga, as in. Kasi yun, isang example. Isang example Hindi, ito, also, sige, ano mo yan, 'di ba? Bago mo ikwento. Gina, minimum ang sahod ayun na ko. nga, actually, 'Di ba? Magkano na nga pamasahe ngayon? Magkano ng mga parang correct. paaral, mga ganyan-ganyan? Kahit gusto ko magka-insurance, hindi kaya. Di kaya. Marami. Ganyan ang mga sinasabi sa akin. So, yun nga, di kaya ngayon. So, eventually, tinitake nila kapag kaya na nila. Pero Mm. kasi, ito naman yung problem, no? Kapag, wala namang masama doon. Ah. Kumbaga, syempre survival ka eh. Ba't ko ba Mm. unahin? Ako nga eh, I started in this insurance industry, ba parang 10 years na in the business. Pero, nag-start ako late, hindi ako 22, yung fresh grad. Mm. Kasi breadwinner ako eh. Hindi ko kaya. Yung sahod Ah. ko, that time 12,000. 'Di ba? Nag-media ako, 12,000. Saan ako aabot doon? Kung magtatabi pa ako 1,000, nagpapaaral pa ako ng kapatid. Hindi Oh. talaga kaya. Kaya nakapag-start ako nung medyo umokey-okey na yung Nung income. nakaangat-angat Angat na na sa sa laylayan. laylayan. Correct, Oo. correct. Nakangat-angat na sa laylayan. So, 27, not too late, 'di ba? Mga gano'n. Pero that time, medyo mura pa rin naman. Kasi Yes, nasa yes. 20s ka pa rin naman. So, it's Yes. not too late pa rin to start Yes, naman. yes. Pag may fun ka na, wag nating pilitin kung hindi talaga kaya. Mm. But, wag lang talagang maranasan natin na our family or us, kung breadwinner ka or OFW, may ma-taken away or may mamatay talaga. Oo. Kasi,
Pinakamahirap yon kasi ang dami talagang gastos and paano yung cash flow nga, 'di ba, Correct, correct, ng correct. family. Actually, hindi lang yan. Napapaisip ako more dun sa health insurance. Okay, chika ko lang kasi, Yeah, di ba sa I Pilipinas, so love health. I love health anong insurance. thoughts mo dito? Kasi di ba meron tayong talagang PhilHealth. Correct. Oh, yeah. Talaga Oh, dine-deduct 'yan sa di atin. ba talaga Kasi ako naman? empleyado din Di naman ba? ako, So, deduct ng empleyado yung din. PhilHealth. Nung nagkasakit si dad and then when he passed away, Mhm. ako kasi yung nag-ayos nung ano, ako yung Mga nagpunta ng cashier, documents, ganyan-ganyan. correct. Guys, Me ako too. nagbayad. Ikaw Mm. din ba? Oo, actually, yeah, recently lang 'no, my dad Yes. passed away. So, ngayon ko namulat na talagang grabe pala 'pag namatay yung tao ang daming aasikasuhin. Di 'Yan, ba? mga PhilHealth, mga ganyan, Di ba? documents and all, and magastos talaga. Yes, So, yes, dapat you have yes. a funds or savings for that. We'll talk about also yung ano nga, Mga burial burial kineme kasi benefits, may ganun din eh, di funeral, ba? correct. So, going back, so nagbayad ako. Eto na, Million siya, di ba? Ganyan. di biro. Tapos, syempre, sabi ko dun sa ate, pwede mo ba mag-PhilHealth kami? Correct. Tapos sabi niya, sabi ko, ano magkano makukuha sa PhilHealth? Yun that. Meron naman. Meron naman. Meron naman. Okay. Thank you, Lord. Sabihin na natin Kahit malinis, papaano. for example, 1M. Sabihin natin, parang for Oh. easier, no, 1M. Magkano ba mababawish for PhilHealth Mm. na 1M? Sabi niya, yung pinakamalaki lang po pwede namin maibigay sa inyo. So, which is magkano? Sabi niya, 22,000. Ay, ang saya, 'di Tapos ba? Pero at naisip ko, least, 22, anong at least? at least may 22. Hindi, wait, sobrang tagal nagbayad ng tatay ko ng Ayun PhilHealth. lang. Sobrang The tagal niya span nung pagbabayad, Oo, yung kasi yung correct. inisip ko, parang sobrang tagal niya nagbayad ng Oo PhilHealth. nga, Mula nang correct. nagtrabaho siguro siya, nauso yung PhilHealth, Correct. nagbabayad na siya. Tagal. Tapos 22 kyaw lang yung nakuha Ano to, namin. piso per day? Hindi Wala ko, pa nga di ba eh, 'di nga? ba? So, dun ko napapaisip na parang, teka, may mali. May Okay. mali. I mean, I'm sure naman PhilHealth is really beneficial for a lot Yeah, of lahat. Filipinos, right? For a lot. Ako din nakinabang diyan sa sa tatay ko 'no. May nabawas din naman. Alam mo, Magkano? 3,000. Out of? Dun sa gastos, 25K. Not bad. Kahapon, sinugod ko si Ayun Ronald na sa nga. ospital. 23 kyaw. Oh my Emergency God. lang yun, In emergency just lang few siya. hours. Few hours. Few Wala pa hours kaming 5 lang. oras sa emergency room. Correct. 23K. Nabawas sa PhilHealth niya, 6K. Oh, 'di ba? Pero 6K. O, At pero least may kumbaga, 6K pero naman. hindi naman siya ganun katagal nagbabayad pa Oo, ng correct. PhilHealth. Yun yung point ko. Kumbaga parang, Pero yung nga, yung sa father, kasi medyo parang 40 questionable. years ata Correct. nagbayad ng PhilHealth yung tatay ko. Alam mo yun, kasi parang, Correct. kaya parang feeling ko, parang kailangan din talagang, pag It's not only ganon. dapat, kaya hindi dapat PhilHealth lang, 'di ba? Dapat may mga HMO ka, health Hmm. insurance. Yun yung talagang makakapag-suffice dun sa needs mo para hindi sakit sa ulo pag dumating yan. Sakit sa ulo, 'di ba? Sakit sa ulo. 23K. Kunwari, maglalabas ka ng 23K, saan manggagaling yun? Sa Oh. savings mo. Ganun na nga. Ganun ang Ganun ang mangyayari. mangyayari Thank you nga. Lord, may 6K sa PhilHealth, kahit Oo. papaano, 'di ba, makakabawas siya. Kung may HMO, makakabawas kahit papaano. Pero meron ka pa rin, 'di ba, ilalabas. Correct. Kung kunyari, kukuha ako ng ganyan. Kukuha na Oo. ako sabi ko, Miss Gina, thank you for your Eto na. encouragement. I am Correct. going to get some financial kinemerlu. Oh, Ay, yes. insurance or whatever, ganyan, Correct. Pwede investment. rin kinemerlu. Gagawa Gumawa- tayo. Charot. Gagawin ng paraan ng kinemerlu. Oo. Ano ba yung mga kailangan kong itanong? Ano ba yung mga, Mhm. kasi, di ba, parang hindi ako mabudol or something. Ano yung mga Correct. kailangan kong malaman? Una, Or mga experiences mo? Ako, syempre, kung ikaw ang kukuha, tatanungin kita, 'di ba? Aside from your personal At details. 25 years old, kung At magkano 25. Kasi yung... doon natin ko-compute yan, Yes, 'di ba? yes. Magkano, and yung coverage. And then sabi ko nga kanina, ano ba talaga yung need mo? 'Di ba? Ano ba yung hanap mo? Baga sa isang 25-year-old, hanap mo ba agad ay health or retirement, 'di ba? Yeah. I-align natin. Or gusto mo lang yung mga term insurance lang kasi ito lang yung budget ko, Miss Gina. At Okay. hindi kita magkano ba yung budget? Pwede yun. Kasi i-align din natin yan eh. Kumbaga, kung ito yung budget ko lang, saan to pwede? Basta meron lang akong life insurance. So, Malamala term yan, Hindi, no? ano yung parang pinaka-minimum para magka-life insurance ako? Na dapat mahawak ko yung pera na yun? Per month. Hindi. Pangkalahatan. Kumbaga, Accumulative. ang edad ay 25 years old. Kasi doon naman talaga nag-stop ang edad natin. No? So, 25 years old, dapat meron kang 1.5 A month. at least. Okay. Oo, laban na yon. Laban na yun. Sobrang bata Good mo for pa 5 nun. years babayaran. Correct. So, 1.5 times 12.
Ayan na tayo sa mathematician. 15,000 plus 15,000 Correct. plus mga 16, mga 1, 5 times. 5 times 5 years. Mga So, 18,000, 18,000 per annual 18,000. yon, di ba? Oh, di So, na masama. hindi na 18K. masama. Tapos times 5. Oo. So, parang malam-mala, di ba? More or Wala less pang 100,000 yun. 100,000, di Oo, ba? wala pa 100,000. Baga, nag-work ka na niyan, 25 Oo. years old. Correct, So, correct, tabi correct. ka, parang hindi ka mahirapan. Oo. Kumbaga, ang isang nag-i-empleyado, isipin mo siya as per cut-off mo. Halimbawa, 15.30 ka, 1.5 per month. So, magtabi ka sa payroll mo account, kung wala ka pang savings account, ng 750 per Per 15. cut-off. Oo, para, okay, pagdating ng due date mo, ayun na, makakabayad ka na. Kasi meron naman yung grace period, yung tinatawag. So, makakabayad ka rin in a way. Now, question ko, ikaw, for example, syempre, ito nothing to do so much with the products or anything. Correct. Kasi syempre, kunya naisip nila, pero Miss Gina, parang gusto ko yung trabahong yan. Ay, Parang iba gusto to. ko rin maging financial consultant. Pwede naman. Everyone can be a financial consultant. Mahirap ba yung Pero, trabaho nyo? yes. Or Number ano ba? one, dapat dito matapang ang loob mo, matatag ang loob mo. Kasi atong trabaho na to ay sobrang stressful. Talaga? Parang nasa dugo ko na siguro or DNA ko na ang stress. Kumbaga yung sales, kasi sa sales technically to eh. Kasi sa trabaho ko, I'm employee. Meron kasing tinatawag na financial consultant or advisor or Oo. agent na freelance. They can Yes. come up with clients na gusto nila. Diba? Ito yung mga ini-invite sa mga coffee. Diba? Lahat ng mga Facebook friends nila, pak, message. Tara, kape tayo. Akala ng mga tao, kung nagkakape, libre na ako. Yung pala. Insurance sa pag-uusapan sa Starbucks or what. Ang dami niyan, 'di ba? Shoutout sa inyo. Pero yun nga, syempre ako rin na-invite na ng mga ganyan eh. Ikaw, hindi ka ba nang-invite? Ako? Oo. Ako kasi, ako kasi yung tipong ang company ko, 'di ba, sweldado ako. I'm with the bank. So, I'm partnered with bank. So, ang tawag naman doon is bank assurance. Okay. So, kami, kliyente nung bank mismo. Okay. So, kumbaga, doon kami nakafocus. Hindi kami yung KKK, kumbaga, kung tawagin. So, kami, nasa sales, kota-kota rin kasi to. Oo. Kaya nga, di ba yung iba, nagmi-misrep na rin para lang makabenta, makarami, kumita. Ma-discuss lang nila, mabentahan lang. Hindi na alam ko ano yung need kasi nga kota-kota siya. So, kapag may target ka, kailangan, di ba, kota eh, sales eh. Oh. So, ang stressful niyan. Baga ako, nasa DNA ko na yung sales. I'm doing this for over 10 years. So, parang, ano ko na to, DNA na siya, no? So, number one, dapat, okay ka sa stress. Kumbaga, na-handle mo yung stress ng balanse. Kung ako, ang ginagawa ko, I have work-life balance. So, weekend, I'll do mga other stuff na hindi pang work. Diba? Yung mga coping mechanism ko, yung mga ganyan. So, yung iba naman, diba, sobrang stressful nito, sales. So, matatag dapat loob mo. Walang nagtatagal dito Kumbaga, sa trabaho namin, kumbaga, di mo na-hit yung quota for 3 months. Kasi puro rejection to. What do you... Okay. Kunwari, di ba may offer, tapos hindi naman siya kukuha eh. Oh. Kasi ang daming reasons, di ba? Walang pera, puro rejection. Normal ang rejection sa trabaho namin. If hindi mo kaya i-handle ang rejection, hindi ka pwede sa industriya na to. So, alis. Tabi. Ganon. So, ayun. So, dapat, ready ka to the rejections, tanggap mo yan, and matatag talaga yung loob mo. Kasi nga wala nagtatagal sa industriya ng matagal na ganito. Ibig sabihin yung 10 years mo, matagal na yan? Oo. Kasi kung may tatanong yung iba dyan, baka pa after a year, napagod, sobrang stress, quota sa sales, after a year, alis na sila. Diba? Ibang industry naman. Or lipat ng ibang insurance, pero ganun pa rin. Diba? Pero I mean, dapat talaga matatag yung loob mo and you're adaptable to everything, 'di ba? So, ano yung mga sample? Hindi mahina yung loob mo. Mga sample times na na-reject ka na parang... Ang dami, As in? madam. Like, madami. In all aspects. Madami. Mostly talaga rejection every day. Every day ko na-experience. Talaga? Kumbaga, bihira yung walang rejection. Kasi talaga iba-ibang mga tao. Kahit anong paintindi mo, kanya-kanya ng prioridad sa buhay. Naman, Hindi mo na oo. yung mapipilit. So, ang daming rejections. Hindi na naman sa life insurance. Oo. Hindi na sa trabaho ko. Pati In sa- personal, diba? Marami tayong rejections. Pero laban lang. Dapat positive ka lagi. You have a positive mindset. Diba? Motivational speaker na tayo ngayon. That you have a positive mindset, number one. And then, at the same time, yun, you can adapt to. Kasi sobrang
'di ba ang stress nagko-cause ng critical illness. 'Pag Totoo iniisip yan. mo yan, kahit saan, "Uy, ito experience. Oh. I have a client. Hmm. Nagkaroon siya ng bacterial meningitis. Saan? Sa brain yon, sa brain pala yon, Okay, no, na okay. sakit. So, 1 month siya na-coma sa hospital. Buti na lang may health insurance siya. May 1.5 million coverage siya. Alam mo ba, sa hospital, binabanggit niya pa rin yung trabaho niya. Parang auditor siya ng finance, parang finance company. Parang nakakoma siya, inaano siya, trabaho ko pa rin. Hala, sabi ko, grabe yung stressful siguro ito sa trabaho sa auditor. Kasi hanggang Oo. hospital, binabanggit niya yung trabaho niya. And every injection niya, dahil bacterial meningitis, may bayad. Oo. Parang 15,000 per month. Kung wala kang pera per injection, paano, 'di ba? Oo. So, Diyos kagabi sa ER, parang bulak, may bayad, gloves, may bayad. correct. Nakita ko kasi yung parang, yung breakdown, di ba? Mm. Yung tube na pinagano'n, may Pinapasok, may bayad. bayad lahat. Lahat. Bawat kilos mo may bayad, may tax, tapos ganyan. Oh, Ay, ay. nagagalit. Galit siya. Papunta na tayo doon. Galit siya. So yun, 1 month siya na coma, pero thank God, she survived. Pero kayo ba, syempre medyo mataas na yung posisyon mo, nagtatrain ka na din ng mga bata? Correct. Kumbaga may mga tinitrain na rin ako, yung mga bago, yan, nagtitrain na rin sa akin. So, especially in how do financial talks, mga ganyan. Iba-iba na kasi, parang iba-iba na yung levels din namin. So, after this, parang next month yan is parang ano ka na, area head ka na, parang mga ganon. On our level on our, kumbaga sa trabaho ko. Kasi may mga financial advisor na freelance, di ba? Yes, Pwede yes. naman, manager na sila agad, 'di ba, na Mm, freelance, na gano'n. So, meron silang parang tawag nila do'n unit manager. So, may Oo. mga tao na sila na hina-handle. Sarili nila 'yon, Yes. gastos nila. I can do that naman. Pero for me lang, parang mas gusto ko pa yung sweldo ako on a Yes. basic. Kasi parang mas, Mas may peace of mind ka? oo, kasi yung gastusin tuloy-tuloy din every Oo, month for me totoo. lang. Kasi kung i-compare yung mga freelance, maganda, malaki yung sahuran dyan. Kasi direkta, di ba may incentives or commissions Oh, yan yes. per benta. Pero, direkta, malaking percentage sa kanila. Kasi hindi naman sila sweldado eh. So, Oo. technically, malaki. Pero, ano yan, dapat nag-iipon sila. Kasi next month, hindi mo naman alam eh, kung may benta ka, kung Pasko ba. Parang sabi nga namin sa sales, ang term namin, hindi araw-araw Pasko. Totoo Kaya naman. dapat, nagsisecure ka. Kami din mismo, may ganong mindset na nagsisecure kami. Oo. Correct. Pero kayo, kung syempre, ang dami namin mga na-cover dito ng mga trabaho. Trabaho ng embalsamador, trabaho ng dancer, Oo, trabaho ng call correct. center. Oo. May mga politika din ba sa inyo? Ay nako, ang dami. Ay, ako napolitika ako Oh. Napolitika ako, di ko Chika na mo. sabihin, kulay pula. Ay! Marami pa naman pula. No, kayo na po marami mahala pala, dyan. oo. Doon ako matagal. After media. Sa pula. Anong klaseng mga politika kasi iniisip mo, ba't kayo pa politika? Correct. Paano? Ayun nga, eto, napolitika ako in a way na, kaya minsan kasi yung politika, power trip lang din pala talaga, no? Parang personalan. So ako, pa-manager na dapat on that red company. Pa-manager na, as in may papel na, ready Oo. na revalida na ako. Kumbaga, i-on board ka na lang, no? Right. Pero for some reasons, the HR management, 'di ba? Pas pinili yung isa na ang layo pang area, 'di ba? Parang Rizal area, tas ako Taguig area. So dapat ini-expect ng mga tao, ako na talaga doon sa area ang handle. Alam na nila eh, pero ibang nilagay. Because number 1, may kapit siya. Pangalawa, hindi ko alam, for some reason, nagkagulo bigla ang HR management. So mismong boss ko, umalis din. Kasi siya dapat for promotion din, nasa mas mataas. Sabay kami, kasi siya yung nag-endorse sa akin eh. Na-elbow din siya? Umalis siya, nag-resign siya. Kasi for us, sabay kami halon, hindi kami na-appreciate ng company. We've done our best, 'di ba? Year on year, we have awards, 'di ba? Kumbaga na-hit namin the targets, the quota. Pero eto na yun eh, parang yung growth namin, dapat 'di ba, upper management na, yun yung next goal mo, pero hindi ka na-appreciate ng company, even though ginawa mo lahat. So bakit ka pa mag-i-stay doon? Kaya kami umalis. Sabay kami ng boss ko noon. 'Di ba, politika. So at least nakalipat ka sa iba na. Correct, the better. Kumbaga, yun nga, if someone closes the doors, 'di ba, sabi nga, pag may nag-close the doors, may bagong bubukas na bintana. Yeah, may mga ganun. Pero kung walang bintana, yun lang. Kung walang bintana, sa punta. Bubong. Eh. Diretso Butasin ang yan. bubong. Butasin yan.
Pero kung alam napansin ko sa mga insurance companies or mga financial management, mga consultancy companies na maraming mga katulad mo, mga ahente or whatever, iba sila magpa-event. Ay, Kasi 'di oo. ba nagiging kliyente Malalakas rin 'yan. 'no? Oo, parang ang Parang daming sobrang awardings. festive. $1 million round table. Bakit? May court of table. Siyempre sales, no? So, parang mas ma-boost yung mga salesperson. May tawag dun eh. Kasi iba Rally rin ba or oo, something? sales rally. Sales rally. Or Oo, sales kick-off. mga ganyan Nakakatapos kayo. lang namin. Shout out. So, pero bakit mahilig mag-ganun? Lahat ba Hindi. ng sales ganyan? Oo. I mean, for the insurance, may Ah. sales rally, sales kick-off. Normally, it's the beginning of the year. Kasi doon, akala mo, festive, di ba? Oo. Yeah, award, ganyan-ganyan. Pero doon din ilalabas yung target for the year. Kung magkano ang target mo. Yung mga gano'n, for the year. Kumbaga, preparation for the year. Kaya laging parang bagong taon yan, January yan ginaganap. Yan. Ano pa? Ano pong mga pakti? Meron, di ba kayo Mga mga... festives, yeah, sobrang festive. May mga, ayan, awarding. May mga tinatawag na awards night. Iba pa yun. Iba pa yun Hindi eh, iba naman pa yun, yan. iba pa Oo. yun. Sino yung mga nag-top sales? Mga Yes. nag-chairman, di ba? Mga Yes. ganon. Per region pa yan. Yan, per region. Yan. Per area. Kanya-kanya. Tapos gagawa namin ng mga video yung So, humaharap na ganon. ayan, mga ganun kang Diba? ganyan. Aura ka. Yun. Para may kayo ng trophy. Yes, Yan. yes. May mga ano Tapos rin may ba? mga travel incentives pa. Yan ang pag-usapan natin sa susunod mamaya. Correct. Kasi I'm sure may mga nainganyo na parang, Dami. Miss Gina, parang Sa gusto trabaho ko to. na to, oo. Parang Maging gusto handa ko ka to. lang eh, Oo, talaga. para willing ako ma-reject. Pero malay mo naman, magaling ako magbenta at makapunta ako sa ibang mga bansa. Ano yung mga benefits nyo Correct. as a financial consultant? Kakayaman mo ba to? Ay, wow. Ay, wow! Gumagano na. So, Ikakaya. magabalik po to ng Think Talk to. Ayan. More. Shout out sa ating mga titos and titas from all around the world. Hello to Marie Cris Romero from Romania. Jumbo Bernaldez from Abu Dhabi, UAE. Rochelle and Domenico Vena from Los Angeles, California, USA. Parang nag-iiba yung ano ko. Janeline Arios from Riyadh, Saudi Arabia, and Helen Timbal from London. So please, guys, if you want to be shouted out. If you want to be shouted out, please, mag-ano po kayo, leave your name, full name, and location. Hindi lang sa mga taga-ibang bansa, kahit sa mga nasa Pilipinas, mag-comment po kayo down below. And we'll be more than happy to greet you. Pero of course, hindi natin sure kung lahat mag-greet, diba? Ang dami kasing nagpapa-shoutout. But abangan niyo po mga future episodes. Malay niyo. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk to YouTube channel. So ikaw, Gina, Ito syempre na. mula dun sa 12K a month na sweldo mo as Oo, na una-una sahod natin nung 22 years old tayo, correct. Ang layo na. Pero malayo pa, mga ganun. Of course, very, very big yung atake mo doon. Grabe, Malayo na, pero malayo na. pa. Ang question ko this here is, ano na yung mga parang parang kumbaga, Pundar. Or ano ba, benefits? benefits na ano mo sa sa trabaho mong ito. Actually, Nakapagawa ka na ng madami. bahay, mga ganyan. Dahil sa industriya na to, sa trabaho ko, nasa media, alam kong hindi ko magagawa siguro. Kaya siguro inalign din ako ni Lord na dito mapunta sa breadwinner kasi nakapagpaaral ako ng kapatid ko. 'Di ba? No, ngayon, mga professionals, dalawa yan. Oo. 'Di ba? So, Shoutout mo. shoutout sa kapatid ko na IT na, no? At data analyst ngayon. Pangalan. Ay, Harold Credo and Clinton Credo. Okay. Mamasugid yung kapatid yan. So, napagtapos natin sila and then na-provide natin no yung mga let's say healthcare needs especially nung father ko, 'di ba? Na talagang mahal-mahal ng gamutan, 'di ba? Ng mga panahon nagkasakit siya until he passed away, 'di ba? So na-provide natin 'yon. Marami and then nabago yung buhay ko, 'di ba? So umaangat, alam mo yung umaangat-angat nga dating bawat piso importante sa'yo. Ngayon, nabibili mo na o nakakain mo na yung gusto mo, 'di ba? Pakuri-Korea na lang tayo. Correct. Nakakapag-travel ka na. Twice na kami nag-Korea Ay, ako. neto. Wow, Ay, feeling siya. Hindi, sige, okay. Hindi naman. Oo. Parang nakapag-travel ka na. Kasi Mm. dati kasi, alam ko yung hirap before. Na bawat piso, hindi ko pwedeng gastusin. So, nadadaanan ko lang yung Starbucks before. Sabi ko, one day, makakainom din ako ng kape dyan.
Kumbaga, kasi hindi ko pa kaya noon, 'di ba? Magkano na yung Starbucks way back, basta Oo. 'yon, 10 years ago. So, parang feeling ko mahalaga yung piso. So, ngayon 'pag cravings mo ay kape sa Starbucks, aba, nabibili mo na yung cravings mo, alam mo 'yun, na Oo. wow, ang bongga, 'di ba? Nabibili mo na yung cravings mo, nakapagreregalo ka na ng mga mamahaling bagay sa mga pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Napupunta mo na rin sila sa mga lugar na hindi niyo napupuntahan. And ako, especially, nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa, 'di ba? Yeah. Especially dun sa trabaho na 'to, kasi may mga travel incentives. Oh, tell us No, isa about sa it. mga if you want to be a financial consultant, 'di ba? Every quarter meron kami mga pa-target. So, 'pag na-hit mo 'yun, makaka-travel ka. I've been to mga Asian countries like Taiwan, Japan, 'di ba? Mm. Malaysia. So, nakapag-travel na tayo because of that, no? Because of my Mm. work. So, kaya nakakatuwa na yung may mga ganitong trabaho na parang dun ka i-a-award, dun ka re-rewardan aside sa trophy, 'di ba? O Isa kasi, yung yung trophy naman alam mo gaganon parang mo ano lang yan, yan, eh, oo. as a symbol, eh. Pero yung travel, 'di ba, iba na, malayo malayo na masasabi mo, pero malayo pa siyempre. Yes, Marami pa yes, tayong yes. goals. Oo. Actually, ikaw nga parang lahat na ng K-pop ano Correct, concerts. Kasi yan yung concerts coping mechanism ko, eh, sa 'di ba? stress mo. Correct. Kumbaga 'di ba ibabalanse mo lang, work-life balance. Eh, mahal ang mga concert tickets, 'di Oo, ba? hindi Hindi naman masama, eh, oo, paano 'pag VIP ka pa, 'di ba? So, oo. pinag-iipunan 'yan, 'di ba? Yes, So, shoutout mo naman yung BTS kasi tattoo mo BTS. correct, BTS na inaabangan na na din. Diyos ko, kinakabahan na rin po kami 'no, sa pagbabalik nila dahil may tour sila. So, eto na naman po ang coping mechanism, mag-iipon na naman tayo para sa mga lalaking minamahal natin, ang mga Koreanong 'yon. At hindi So, ka kilala ng mga lalaking 'to. correct. Pero sila mahal na mahal ko. Kanya-kanya kasing reason, 'di ba, kung bakit mo sila minahal, 'di ba? Yung mga panahong lugmok ka, heartbroken ka, 'di niyo ako masisisi. Mga ARMY, shoutout sa mga ARMYs there. Yes, BTS forever. Diyos ko, shoutout pa nga. Pero hindi kasi parang 'di ba, ikaw talaga yung parang ano, eh, parang, Correct. Epitome? epitome, epitome. Epitome, nasa epitome na tayo. Oo, nasa epitome. Parang Correct. ikaw talaga yung epitome and I Yan, think nakapag-concerts ka na, 'di ba? Ang oo. daming benefits. And ako sa sarili ko, ang dami. 3 insurance ko sa sarili ko, 'no, Ah. binabayaran mo, and nanay ko may mga insurance Mm, din mm, na ako yung mm. nagpo-provide. So, 'yun, and very fulfilling nung job na 'to, for those who wanted to be a financial consult. Kasi akala ko dati dahil para lang makapag-aral yung kapatid ko, kumita ng malaki, pero nung ang dami kong death claims, ang dami Hmm. kong critical illness claim, meron kaya nag-iyakan kami ng kliyente dahil may death claim siya. So magke-claim na Hmm. siya for death, ta's 4 yung policy niya. So nag-iyakan lang kami kasi nga Hmm. ikaw yung unang makakaalam, eh. True. So dun ko na-realize how fulfilling this job. Ang dami Mm. mong natulungan, naging instrumento ka, eh, to be on that journey na mabigyan sila ng, 'di ba, ng Mhm, proteksyon yung mhm. pamilyang magki-claim. Saka yung mga, let's say yung critical illness, natulungan mong mapagamot dahil nag-ano ka lang naman, nagbenta ka, 'di ba, yung pagka-sales skills mo nailabas mo Mm. and pinaliwanag mo lang. Parang ang laki pala ng fulfillment nung Yeah. job na 'to. Sana lang talaga yung mga ako ang ano ko lang yung sana yung mga nagbebenta ng mga agent, 'pag nakabenta wag naman iwanan yung mga Ayun, kliyente ay, nila. number 1 yan, the Naririnig after natin sales oo. or after service. Ako kasi for me, word of mouth ka na kapag maganda yung serbisyo mo, hindi mo talaga iniwan yung kliyente until the end. Hmm. Ako marami akong kliyente puro pamilya na. Kunwari, for example, isang nanay, siya muna yung kumuha sa'kin. Mhm. Dahil maganda yung serbisyo ko, di ko iniwanan hanggang huli. Hindi dapat nagtatapos lang yan sa pag-offer, pagbenta o 'di ba, close sale. Hmm. After, yun talaga ang totoong care, 'no, after. So, dahil nakita nila yung ganda ng serbisyo mo, di mo pinapabayaan, contactable ka, alam mo yung panahong kailangan ka nila, mga anak niya, asawa niya, buong pamilya, ako yung financial consultant. Oh. Nire-refer pa ako sa mga Mhm. ibang mga amiga niya, alam mo yun? Kasi nga, word of mouth, dahil yung serbisyo yun, eh. Kung Hmm. tingin niyo, kumbaga parang dagdag trabaho yun, actually dun kayo mas magkakaroon ng mas maraming Yes. kliyente. Yes, kumbaga yan ang ano mo, eh, Ako bala mo yan, eh. correct. Hindi mo puwedeng parang nakabenta ka na hindi ka na Tapos na, oo, daming tapos gano'n, oo. marami. Actually, feeling ko maraming nadi-discourage Correct, dun correct. sa ganong mga galawan. Mm. And hindi natin napag-usapan pala Gina, as in very important din ito.
Yung, I think insurance insurance ba yun? Yung tipong mga St. Peter, mga Loyo, ano ba? Funeral benefits yan. Yun ang pangalan Oo, nun? funeral. Kasi St. Peter plan is for burol, 'di ba? Burolan lang siya. Funeral Okay, benefits. okay. So iba pa yung paglalagakan, Iba pa meaning yun, yung iba pa yun. Oo. paglilibingan. Kaya okay din kumuha ng mga gano'n, guys, kasi Sobrang okay. oo, kasi siyempre 'pag namatay ka, number one problema punerarya, saan ilalagay, 'di ba? Saan magbuburulan, 'di ba? Paglalagyan. Pangalawa, yung paglalagakan. It's either kung cremate, columbarium. May mga Yeah. columbarium kasi na may monthly. Like you will avail 4 slots, mga ganon. Katulad ng sa akin. So 4 slots and then like monthly ko 43, 'di ba? So For how 100,000 many, for how many, 5 years. So Ah. mag-aano ka ba, more than 100,000 yung kasi 4 na slot Okay, and okay. private. Meron din naman mga public pero kailangan din ng pera. Yeah. So, may mga gano'n. Kaya maganda rin may St. Peter plan, may mga columbarium or yung mga lupa sa mga heritage, Yes, 'di ba? yes. Binabayaran din 'yan eh. Yes. Question. Ito coming from someone na wala akong anak. Talaga naman. Wala naman kaming planong magkaanak, 'di ba? Yeah. Call me mother. Bigla. So, parang siguro mga taong mga katulad ko na parang okay, Sino? Oo. gets yung health insurance gets. Mm. Para saan yung life insurance? Hindi naman Correct. yeah, that's one. And Mhm. second, yung mga taong YOLO. Oh, yeah. Marami yan. Ang Yung parang, dami. you only live Enjoy once. life. Enjoy Oh. life, whatever. Yan nga yung mantra, 'di ba? Okay. Live your best life. Yeah, talagang alam mo, mantra natin yan. Correct. Live your best life. But for me, having the best life is also preparing for the future. Iba rin kasi yung may financial freedom and kasama yun sa steps ng financial freedom. Having a life insurance. For me, that's the step 5 eh. First kasi yung financial survival. Okay. Diba? Financial survival, ito yung nagpe-payroll ka, month on month, paycheck, survive ka for a month, 'di ba? Per day. Meron ka tinatawag naman financial stability. So sa stability stage era ka naman, nakakapag-ipon ka konti, Okay. 'di ba? Nakakapagtabi ka na, nabibili mo na 'yung mga gusto mo. So may financial freedom naman. So sa financial freedom kasi eto, may mga investments ka na, hindi ka na wala kang mga utang, 'di ba? Technically, matutulog kang payapa. Yes. Kumbaga, kahit hindi ka siguro sumweldo or hindi ka kumita for 1 month, okay lang, hindi ka mamomroblema. I have my income, passive income. Dito papasok yung let's say may business ka na, may mga investment, kaya may sources ka na. Yeah. Yan, that's my goal, no, financial freedom. So, kasama din doon, having this financial life insurance, 'di ba? Okay, Yung mga okay. ganun, sa part ng financial freedom. So, for me, sa mga YOLO, okay lang naman yon to live your best life talaga. Pero yun nga, kasi hindi pa siguro nila na-experience having, let's say, death or critical illness on the family. Siguro marirealize nila yan kapag meron nang nangyaring ganong uncertainty sa life. Sabi ko nga, 'di ba, sobrang healthy mo ngayon, sobrang okay naman yung family nyo, kaya YOLO ka. Walang masama doon. So, live your best life. Pero if that uncertainty happen, I think doon nila ma-realize, paano kaya? Kasi masakit sa ulo saan talaga hanap ng money with that. Kung na-YOLO mo na yon, technically wala kang savings, 'di ba? Or you live your life 'di ba? So, baka doon nila ma-realize to have that secure when it comes to mga life insurance, health insurance, 'di ba? Paano mo pag wala kang pamilya, wala kang anak? So, yung mga walang pamilya, anak, pwede yung mga ganyan, yung may mga investments na part, para naman for your retirement. Especially wala kang anak, 'di ba? Paano kapag nag-retire ka, 'di ba? Yun yung goal. Actually, ito yung goal, to stop the sandwich generation. Parang gusto ko rin magkaroon ng mga retirement. Anong sandwich generation? Ito yung tipong, 'di ba, ang pamilya, tayo more on ang mga nanay at tatay. Shoutout sa mga parents na ganito, pero may ganun talaga na yung anak nila yung retirement nila, yung investment nila. 'Di ba, na parang obliged or responsibility ng anak na kapag graduate magtrabaho ka kasi pinag-aral ka namin. So pag nag-retire, ikaw talaga lahat. Kumbaga sa'yo ang sources ng retirement niya kasi hindi naman sila nakapag-ipon eh. So ako, I want to stop the generation na retirement ang mga anak. Kasi technically ang mga anak, at the age of 18, dapat may sarili na yung state or goal sa buhay eh. So may sarili na siyang buhay. Technically, hindi ka na dapat
hindi na siya sources ng retirement. Right, So, right. kunwari, yung mga walang anak, o paano, kapag nag-retire ka, 65 to 70, paano pag doon ka nagkasakit? Mm. Saan ka kukuha? Maganda kung may savings ka malaki, pero nauubos yun, ang money. Yes. So, maganda na may health. So, mga gano'n, 'di ba? May naitabi ka for retirement. Kakain ka pa rin naman pagka 70 mo, 'di ba, 75. Like my father, tuloy-tuloy pa rin. Diyan na yung stage na may mga complications na, 'di ba? So, may gastos. Kaya dapat pine-prepare talaga natin 'yan. Mm. Kasi yun yung mas magastos na part. Yan, Ganda, grabe, 'di ganda. ba? Oo nga. Hindi yung itsura mo na yan, parang talagang Parang ang dami mong knowledge pala sa marami pa, parang ang dami ko pag gusto ko lang naman magbigyan ng awareness sa mga ka-TikTok natin na Katsa kasi. katsaa 'no, na hindi huwag kayong matakot magkaroon ng life insurance, 'di ba? Huwag kayong matakot sa matakot kayo kung wala kayo nun, 'di ba? Yes. Feeling mo ba makaka-ahead na tayo in terms of financial literacy sa Pilipinas or Sana naman. talagang medyo Actually, behind pa rin tayo? medyo behind pa rin tayo, ang layo 'no, pero with the mga ganitong financial awareness, more financial talk, the beauty of having this life insurance, financial security in life, I think makakaano na mausad-usad naman na tayo, 'di ba? Yun nga lang syempre, 'di ba, kung ano yung pinaka-priority muna kung for survival, hindi natin pipilitin 'yan, 'di ba? Mm. Kung ni piso hindi mo kaya maglabas, like me before, it's normal, it's okay, but it's never too late to start, 'di ba? Pag Yes. nagkaroon ka na ng sapat na fund to start for that. Yes. And what is your parang main money advice for Filipinos? Ako naman, for main money advice ko is, yon to have a start as early as 20s, na mag-secure na kayo ng savings or life insurance. Number one yon, parang yung money advice. Kasi, dun mag-i-start kung hindi ka nag-ipon, yung utang, 'di ba? Yung mga ganyan, mga malulubog tayo sa utang, nagbabayad ka na lang ng mga utang mo, lumalaki na lang sa interest, kinakain ka na niyan. So, yung mga money advice na yan is to save as early as healthy ka now, as long as income earner ka now, magtabi-tabi ka na ng money. It's either kung savings man lang gusto mo, okay lang, basta magtabi ka, or mga ganitong insurance instrument, okay din. Or other investment instrument, basta meron ka natatabi as early as 20s mo talaga. Yes. Kasi iba yung magagawa niyan in the future kapag uncertainty yung may dumating sa atin. Gaano ka ba ka-ready? Yun ang tanong At diba? saka sana nga talaga hindi mo na magamit eh. O Yun yung wag na, prayer ayaw mo natin dun eh. magamit. Ayaw We natin pray, magamit. that we are healthy, but in reality, 'di ba, with our lifestyle nowadays, 'di ba? Paano nga talaga? Uncertainty. We didn't know. Hindi siya naka-schedule na pwedeng mangyari 'di ba? Correct, So correct. it's not scheduled. Kaya dapat prepared na as long as, 'di ba? Wow Iba yung naman. preparedness, Oo. grabe. Tsaka iba rin yung maturity mo sa kinukwento mo sa akin, Gina. Parang iba to. Usually kasi Parang ang nagsisplit lang layo, siya no? eh, di Oo, ba? nag-i-split lang ako, pero may wisdom din naman kahit Yeah. paano. May mga 0.20% sa pie ng utak ko, 'di ba? Ganon. 'Di ba? Oh my God, I'm so Mabuti na lang happy. talaga, I'm alam so mo, buti happy. na lang talaga, hindi ka nakapasa sa MR 101.9. Oo, kung hindi, hindi, oo naman. Kasi everything happens for For a a reason, reason, 'di ba? di Kumbaga, ba? kaya tayo naalign dito. Ito yung purpose natin, Exactly. makatulong sa kanila, 'di ba? Exactly, Biging exactly. channel of peace of mind. Peace of Yes. mind. Ito na. Ayun, oh my God, How, napapanood ko lang 'to. Eto na, nahawakan ko na siya. ang manifestation table. Correct. Ano If ba there's gagawin dito? Manginginig anything, ba ako dito? Wala Ayo, naman. if there's, mukhang ako may gusto ko i-manifest for you, pero Oo. hindi kita pangungunahan. Ano yung gusto mong ma-manifest? That will be on the next part of the talk. Ay! Akala ko naman. Regular, I guess. Ganun. Ang manifestation ko, actually, yung mga luxuries in life, gusto ko siyang ma-achieve talaga. Hindi ito yung mga bagay na parang mga bags, mga luxuries in life. Number one, to have a long life. Diba? Time for my family. No? Manifestation, long life and Yes. family. And then, good health. Okay. Very Siyempre, good. para hindi magamit yung health insurance na yan. Yes. Good health and at the same time, financial freedom. Kasi ako masasabi ko, wala pa ako dun sa pinaka-rurok ng financial freedom eh. Yung may mga businesses, investments, no? Siguro nasa financial security pa lang ako. So, I want to have a financial freedom, no? At a great peace of mind. Iba kasi may
peace of mind ka talaga. Yung matutulog ka na, payapa ka na, wala kang iniisip na utang, kaaway, nagulo, and to enjoy more travel. I love to travel. Sabi ko nga, pag tinatanong ako ngayon, what is your goal, Gina, in life? Aside from being a instrument to help people on securing their financial security, no, but I want to explore the world. So gusto kong ma-explore yung world. Kasi Ano yung, this year, ano yung travel goal mo? ako this year, Portugal and Finland. O Europe tayo, Aurora Borealis, here we go. Oh my God. Pag na-achieve yun, babalik ako dito. Sisirain ko sinira na yung sisirain ko to. Feeling ko, pag na-achieve yun, Tatatakan ko tong Finland. Or yung sticker, or bakit ko. sisira yung ano ko? Hindi. Maraming Hindi, pero mapapatupad. feeling ko pag which is I think it's gonna happen. I really honestly think baka first quarter pa lang matupad na siya. Oh my Pero parang gosh, pag shit. nagawa Iyak siya, ako. hindi ko kailangan mo ko ilibro. Wala man, rep magnet ng Finland. I will bring you on that. Or mga snowflakes. Okay, and then how do you see yourself 5 years from now? By that time, ilang taon ka na? God. Talaga ba? Magtatanungan. 25. 30? So, siguro mga pa-40s na ako noon. Okay. Late 30s na ako noon. Ano ka ba? 1991. So, year this of the year, goat. 35 ka. Astrology. Oo, 34. Okay. This year, 35. Okay. So, 5 years po, di ba 40? Siguro, kung hindi man having own family, I'm exploring the world. 5 years from now. Kasi yun talaga yung parang gusto ko, exploring the world. Ako mag-manifest for you. Ano? Love life. Yun na nga po, mga kapatid. Mga katsaa, eto na. Please comment down below. No, kasi No, sobrang... grabe no, naman. Pwede ko sabihin ng... Hindi, no. I have. Ay, oo, pero... Naging Oo, okay. virgin. Pwede. No, pero nagka-boyfriend si Gina na naging sikat na transgender eventually. Oo, tapos nagka-jowa din naman, pero saglit lang, diba? Oo, Ang tagal na, tagal niya nang 13 walang years. jowa. 13 years ka nang Matagal walang pa jowa. sa industriya ko sa insurance. 13 years ka nang walang jowa. Correct. So, actually, naghanap talaga siya ng jowa. Nangailangan na po ako. Comment down below sa mga gusto. Huwag comment down below. Saan ka nila makakontak? Okay. For more For more details. Okay, both paglalaki. My God, mga katsa, ito na pala yung podcast Bumble Tinder era. Dito na pala sa podcast nangyayari ito. So, pwede nyo makontak sa aking social media accounts. Okay. So, type nyo lang sa lahat ng social media accounts, Gina Credo. Lalabas na yan. No? Okay. Facebook, mapa-Instagram, mapa-TikTok. I think sa mga iba dyan sa TikTok, nakita nyo na ako. Minsan na po tayo nag-trending, kamakailan lamang po. So, yung mga nag-i-split dyan. Ako yun. So, makikita nyo ako doon. Yan. Yes. This is both pag kung gusto nyo ng consultation kay Gina in terms of your financial needs. Oo, libre yan. Pag gusto Libreng nyong- free financial consultation. Siyempre, yun naman yung advocacy din natin. Matulungan talaga kayo. Kahit anong tanong nyo, ano ba yung mga simple, like anong premium, magkano, ilan, kontakin nyo lang ako. Libre yan, guys. Pero kung gusto nyo rin kumuha sa kanya, edi go na rin. Kontakin nyo ako, yes. Magkakaalaman na lang, di ba? At saka to the single guys out there, if you also want to Yun yung date, number one, bago yung mga financial keme. Kontakin nyo rin po ako. Ayan. alright, sige. Dahil dyan, Gina, I'm so happy. I'm so Ako grateful din, to you. madam. Thank you Sobra. very, very much for being here. Parang ito yung masasabi kong kaya malayo na malayo. Kasi napapodcast na tayo. Ng Diba? TikTok tea. Totoo. Para naman iba ka Nakakatsa- sa akin, tapaling kita eh. Magkatampalan. Maraming Magkakayakan salamat. pa ba? Oo nga, kasi Diyos talagang ko. thank you for your friendship and for Correct. being with us for the last 5 years na Grabe, Cremillionaire. diba? Oo, Fun thank you. fact. Wow, fact. fun fact. Cremillionaire to si Gina. Cremillionaires. For Support. those cremillionaires out there, shout out. Shout out sa mga Cremillionaires dyan. And Yeah. I look forward to seeing you with a love life. I Cheers look to the forward love to life. seeing you sa Portugal and Finland. Portugal and Finland. I will And go maraming there. pera para kay Gina Credo. Maraming pera and love life. At Let's kung go. kayo po ay nag-enjoy sa aming conversation, please let us know in the comment section and we'll see you guys again next time. Bye!